Magandang araw sa inyong lahat na nanonood ng ating programang Pinamagatang Palaban. Ang program na to ay para sa inyo na gustong matuto kung paano baguhin ang buhay nyo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kasi tulad ng tinuturo natin sa inyo, ang pananampalataya hindi lang simpleng paniniwala sa Diyos, kundi kapangyarihan na binigay ng Diyos para baguhin yung sitwasyon natin. Sabi sa Biblia na ang pananampalataya daw ay paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita, sigurado ka sa mga bagay na inaasahan mo na mangyayari. So, hindi paniniwala lang sa Diyos. Ang description ng pananampalataya sa Biblia ay mas malalim pa. Kailangan daw tayong maging sigurado sa mga bagay na inaasahan natin. So, kung naniniwala ka na magbabago yung sitwasyon mo, then magbabago yung sitwasyon mo. Ang tawag doon ay faith. Kung naniniwala ka na gagaling ka sa sakit mo, then gagaling ka sa sakit mo. Ano yan? Faith. Kung naniniwala kang magbabago yung pamilya mo, then magbabago yon. Ano uling tawag doon? Faith. Faith ang kailangan natin para baguhin yung buhay natin. And I do believe na kayong nanonood, kayo po ay natututo, kayo ay nabibless. In fact, marami sa inyo na nagpadala ng mga comments natin every week. As you know, ang program natin ay tuwing Sabado. Ina-upload ko tuwing Sabado. So, mapapanood nyo siya from Saturday. At pwede kayong maglagay ng comment nyo. In fact, I even motivate you na maglagay ng mga comments ninyo para makita natin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo, kung ano yung naiintindihan ninyo, at mabibless kayo. Right? So, babasahin ko yung comment ng ilan sa inyo na nagpadala sa ating last episode at sa iba pang mga programs din natin. Basahin natin yung mga comments ninyo. Okay? Sabi ni Dinah Coronel, more thanks sa message na to, Pastor. Relate much ako sa video na to. Dati nung buhay pa ang first husband ko at medyo umangat na ang buhay namin, biglang bumagsak at ang pinaka-worst na nangyari, nagkasakit si Mister at yun na ang reason para mawala siya sa mundo. Nag-asawa ako for the second chance. Mas grabe pa din ang naranasan kong paghihirap. But I stand in my faith in Almighty God. And thank you, nalampasan ko yun. OFW ako now sa Saudi at medyo naka-recover na ako. Dinah Coronel, una sa lahat, itong pinagdaanan mo ay napaka-emotional, right? Imagine, dahil sa mga suffering na pinagdaanan mo, yung asawa mo ay nawala rin. Hindi natin alam kung bakit nangyayari yung mga nangyayari. I know one thing. Tulad ng sinabi mo rito, ikaw ay nakatayo pa rin, you stand sa pananampalataya mo, and this is good. Maraming mga tao na nasa posisyon mo, pagdududahan na nila yung Diyos, ang dami ng tanong, kesyo walang Diyos. You see, hindi natin masasagot lahat. I mean, if you ask me some things tungkol sa Diyos, hindi ko masasagot. I mean, may mga bagay na hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yung mga nangyayari. But tulad ng sinabi ko kanina, anong kailangan natin? Faith. Ano nga uli yung faith? Tulad ng sinabi natin, faith ay paniniwala sa hindi mo nakikita. So, hindi mo man naiintindihan yung sitwasyon. Hindi ibig sabihin na yung Diyos wala dyan. Let me give you even a good example. Halimbawa, dito sa London, laging madilim. Dito sa London, laging maulap, laging malamig dito. Now, kapag ka maulap, kapag ka may bagyo, dyan sa Philippines maraming bagyo, yeah? So, kapag ka may bagyo, madilim yung paligid. Pag winter, right? Puro ulap, snow. So, ibig sabihin ba, yung araw hindi sumikat? Sa araw na yon, walang araw. Yung ba ibig sabihin nun? No, yung araw ay nandyan. Pero Pastor, hindi ko nakikita. Yes, pero nandyan yung araw. Pero Pastor, hindi ko nararamdaman kasi malamig. Yes, pero nandyan yung araw. Hindi mo nakikita dahil may ulap, but it doesn't mean na nawala yung araw. Right? So it's the same thing pagdating sa Diyos. Ang Diyos ay nandyan para palakasin tayo. Ang Diyos ay nandyan para, sabi mo nga naka-recover ka na, medyo. Ayoko ng medyo. Gusto ko maka-recover ka ng buong buo at yung mga nawala sa'yo, maibalik sa'yo ng Diyos even more. Maka-recover ka completely. And I will pray for you, Dinah. Alright? Kasi I can see na sa comment mong to, nasa Saudi ka, right?
Kayo na mga kaibigan natin dyan sa Saudi, God bless you. I can only imagine yung mga pinagdadaanan nyo. But yung reaction mo sa yung problema, nagpapakita na meron kang faith and stay in this faith. Wag na wag mong hahayaang mawala yung faith na yan. Okay? So, yan yung comment ng isa nating kaibigan. Meron pang iba. Sabi naman ni Juliet Peralta, salamat Paso sa episode na to. Naliwanagan ng mga tanong sa isipan ko. Eksakto rin sa tanong nila. Simula po noong nagdesisyon ako na sumunod sa Diyos, marami po akong mga problema at pagsubok na dumarating sa buhay ko. Sometimes, kino-question ko ang Diyos, bakit ganito ngayon na lumapit ako sa Kanya, mas madaming mabibigat na problema. Minsan din, natutokso ako sa mga bagay-bagay na hindi dapat. Nagdududa ako sa Diyos, pero humingi din ako, agad ako ng kapatawaran sa kahinaan ng faith ko. Ang ating Panginoon ay napakabuti. Nabibless po ako sa lahat ng bagay. God bless po from Hong Kong. Juliet, tulad ng napag-usapan natin last week, I hope you understood. That's why you said here na na-bless ka, naliwanagan ka. Minsan hindi natin ma-explain kung bakit mas mahirap yung sitwasyon, but it doesn't mean, sabi ko nga doon sa kaibigan natin, si Dinah, it doesn't mean na wala yung Diyos. Nandyan yung Diyos. Pero never natin dapat pagdudahan yung Diyos, okay? Kung maniniwala lang tayo sa Diyos kapag ka maayos ang lahat, hindi faith yun. Hindi faith yun. Yun ay, I don't know kung anong tawag doon. But hindi faith yun. Okay? Ang faith ay pagiging siguradong nandyan yung Diyos, kahit minsan merong mga sitwasyon na hindi mo maintindihan, you have your faith na kasama mo yung Diyos. Okay? And I will teach you maya-maya kung anong dapat gawin sa mga sitwasyon na to. Okay? One more, my friend, ang dami yung comment, but very strong comments. Pasensya na, hindi natin mababasa lahat. But let's go. Another one. Sabi ni Shane Lee Dave, gusto ko rin na i-share ang lahat ng natutunan ko sa faith na to. Sabi nga, pag dito na tayo sa ganitong pananampalataya, may problema man dumarating, pero hindi ko iniinda dahil alam kong nandyan lang si Lord, naghihintay na kausapin ko. Test and proven lahat ng natutunan ko sa UCKG. Apply ko sa buhay ko and I was never the same person. I have always positive reactions sa mga problemang dumarating and I challenge Him. Lagi ko sinasabi na I stood on your word at may karapatan akong mag-demand sa iyo, aking Ama, dahil I'm doing my best to please you. Ito ang hindi nalalaman ng marami ang sikreto. Thank you, Lord, and I'm so blessed. Ask and you will receive. Lagi kang may assurance, anuman ang nasa kaisipan mo, always claiming positive results. Sana kung alam lang ng maraming gakutin, anong word yan gakutin ang tunay na pananampalataya, you will live peaceful. Every day is a fight. Every day is a new challenge. But with God, I'm always a winner. Very good. Thank you po, Pastor, sa lahat ng teaching. Ang mga anak natututo na rin. Very good, to read the Bible. Share ko sa kanila type sa mga, explanation ninyo. God bless. Oh, Shane Lee, excellent comment. You see, yung natutunan ni Shane Lee sa church, ay yung tinuturo namin sa inyo. Kailangan mong i-demand yung blessing mo. You see, sabi niya, po, ikaw yung aking Ama, I am living, namumuhay ako ng malinis sa mata mo. Hindi perfect, pero ginagawa ko yung the best ko. So, kung pinangako mo, dapat mangyari. And look, nakikita niya yung blessing ng Diyos. At it's true, sinabi niya ito ay sikreto na hindi nakikita ng marami. Maraming mga Christians kasi masyado silang passive. Maraming churches na passive. Maraming faith. Iba-iba nga yung espiritu, right? Maraming mga kapatiran natin na unfortunately, ang faith nila, it makes them, relax. Pa-easy-easy lang sila. Thinking na magbabago yung sitwasyon just because. And this is not true. Hindi mo mababago yung sitwasyon mo sa kakakanta. Hindi mo mababago yung sitwasyon mo sa hintay. No. Kailangan tayong maging palaban. Kaya marami sa inyo na simula nung nanood ng mga programs natin, simula nung umattend sa mga seminars natin sa UCKG, saan man, makikita ninyo na nagbabago yung sitwasyon nyo. Yes or no? Now, alam ko na nanonood din. Maraming mga kapatiran natin sa ibang church. At siguro hindi nyo makuha-kuha yung sinasabi ko kasi iba yung natutunan ninyo.
Siguro yung approach ko sa inyo ay very shocking. So much so na babasahin ko yung isang comment sa inyo ng isa pa nating kaibigan. Tingnan niyo po yung comment. Sabi ni Amy Coranes, parang puno kayo ng galit sa puso na impart mo sa mga manonood. Pwede naman pala kayong magsalita ng mahinahon. Sabi niya sa isa ko pang video, mga ibang video, puro pagalit. Asa ng fruit of the Holy Spirit nyo? Asa ng gentleness nyo? Nalaglag na, sabi niya. At sa isa pa, sabi niya, sana po pala 12:00 ng gabi kayo nagre-record, sabi sa isa pang recording ko, kasi gently kayo magsalita. Pag-araw, grabe ang energy nyo. Grabe ang energy nyo, nakakatakot. Nakakatakot. Pag ikaw, maging tatay ko, hindi ako aamin sa iyo pag may kasalanan ako, kasi pagagalitan mo lang ako, sermonan mo lang ako, sabi ng ating kaibigan. So, first of all, Amy, Amy o Ami, kung ako ang tatay mo, first of all, sabi mo rito, pag ikaw naging tatay ko, hindi ako aamin sa iyo ng mga kasalanan ko. Yeah. Kasi baka pagalitan ka. Anong ine-expect mo? Kahit sinong tatay, pagka sinabi mo na may nagawa kang mali, ano sa palagi mo reaction nila? Bibigyan kang candy? Yung mabuting magulang, tuturuan niya yung anak niya. Yung mabuting magulang, didisiplinahin niya yung anak niya. Ang Diyos ay ganon. Sabi sa Biblia, dinidisiplina ng Diyos ang mga minamahal niya. Sabi pa sa isang verse, dinidisiplina ng Diyos ang mga anak niya. Kapag hindi tayo dinisiplina ng Diyos, ibig sabihin, hindi niya tayo anak, wala siyang pakialam. So, itong type ng ama na hinahanap mo, yung gagawa ka ng kasalanan at hindi ka pagagalitan, well, yung amang yan ay walang business na maging ama, hindi marunong maging magulang, at I tell you, yung taong yan ay hindi palaban, yung taong yan ay, my friend, isang pangit na example sa lipunan. Kasi ang mabuting ama, magbibigay ng guidance. Maraming mga anak nowadays na hindi tama yung pag-iisip. Why? Kasi yung mga magulang ay nag-iba. A few years ago, yung mga magulang, meron silang sense of discipline. Marunong silang disiplinahin yung mga anak nila. Kaya maraming lumaki na merong sense. Yes or no? Pero nowadays, dahil sa mga human rights and so forth, so hindi makayang gawin ng ibang mga magulang yung dating ginagawa, right? Yung disiplinang ginagawa. So anong nangyayari? Maraming lumalaking barumbado. Tingnan mo lang yung panahon natin ngayon, Ami. Tingnan mo lang yung panahon natin ngayon. Ngayon, alam kong may mga anak ka rin. I hope, yung anak mo, yung daughter mo, I hope na kapag sila ay nakakagawa ng mistake, alam mo kung anong dapat gawin. Hindi ko sinasabing saktan, hindi ko sinasabing, paluin, pero disiplinahin. Right? Now, talking about me, bakit ka natatakot sa energy ko? You know what, people? I believe meron pang isang nilalang na takot sa akin, si Satanas. Si Satanas. Bakit? Kasi alam niya yung changes na mangyayari once na magbago yung isipan natin. But hindi ito atake sa iyo, Amy. I even thank you sa iyong comment. But I do believe na ang reason kung bakit mo to isinusulat kasi iba yung naituro sa iyo. I am guessing what? I'm guessing na I'm gonna try, okay? I am guessing na ikaw ay umaattend sa isang Christian church na puro kumakanta, worship ministry, kung ikaw ay nasa Hong Kong, meron akong magandang idea kung saan ka church na umaattend. And hindi mo kasalanan yun. Hindi mo kasalanan yun. I mean, maraming tao na naging ganyan. But I hope isang araw magising ka kasi kapag kayong attitude mo ay mali, babagsak buhay mo. Alright. So now, as you can see, marami pong iba't ibang faith. And I hope na sa program na to magising kayo. Kasi ganito mangyari. Gusto mong magbago buhay mo? Anong dapat mong gawin? Meron akong babasahin sa inyo sa Biblia and I really want you to read with me. Okay? Sabi sa Biblia, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapuwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko.
Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Alright. Dito sa binasa natin to, makikita po ninyo na yung mga magkakaibigan na yon, apat na magkakaibigan, buhat yung isang paralitiko. Dumating sila sa isang lugar, nandun si Jesus. Sobrang daming tao, maski sa labas, puno. Maski sa pinto, hindi pwedeng pumasok. And I do believe, nagpuntahan yung mga tao doon. To do what? To be blessed. Nagpuntahan sila doon para tanggapin yung blessing ni Jesus. So naghihintay sila doon. Now, pagdating nitong limang to, nakita nila, hindi tayo pwedeng pumasok, Hindi tayo pwedeng pumasok, nako, ano nang gagawin natin? Anong ginawa nila? Umakyat sila sa bubong, binakbak nila yung bubong, ibinaba yung tao, right, sa harapan ni Jesus, and then ano pong nangyari? Pinagalitan ba sila ni Jesus? No. Anong sabi sa Biblia? Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, right? Pinatawad ni Jesus yung tao, and afterwards, mababasa ninyo, pinagaling ni Jesus yung lalaki. So, ang daming taong naghihintay sa pila, gustong gumaling, pero sino yung unang gumaling? Yung taong nagbakbak ng bubong. Bakit ganon? Kasi hindi na siya pwede maghintay. Yung ibang tao andon, sila ay, let's wait. Hintayin natin, let's wait for the Lord. Okay, let's wait. Habang naghihintay sila, yung 5, hindi naghihintay. Yung 5 palaban. Yung 5 hindi matanggap yung sitwasyon. And I hope, especially kay Amy at dun sa mga ibang nanonood, na iba yung espiritu na meron kayo. I hope you understand this. I mean, hindi ko inaatake kung ano yung faith ninyo. I understand kung bakit kayo may ganyang faith. Like I said, hindi nyo kasalanan yan. But then, listen to me. Gusto nyong maghintay kayo. See kung magbabago buhay mo. Kasi madali lang naman yan. Listen, hindi ko kayo susubukang kumbinsihin sa faith ko. No, may faith ka, may faith ako. Fine. Ang kausap ko yung mga taong hindi pwede maghintay. Hindi na pwede maghintay. For so many years, naghihirap sila. For so many years. Imagine, Amy, naghihirap ka for so many years. And then, anong gagawin mo? Magmumukmuk ka sa tabi. No! Kaya yung mga reaction na meron ako, ito yung reaction na gusto kong ipasa sa inyo. Yes! Sabi mo, parang pagalit. Yes, gusto kong magalit. Asan yung spirit of gentleness? Nasa loob ko. Sa loob ko, meron akong peace. Pero pagka ang pinag-usapan problema, pagka ang pinag-usapan pagbabago ng buhay, peace. Walang peace. Walang peace. Sinabi ni Jesus, sabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Si Jesus, peaceful ba siya? Nung si Jesus, sinabi ko sa unang episode natin, nung pumunta si Jesus sa templo at nakita niya maraming tao doon na nanggugulo ng templo, anong ginawa ni Jesus? Sinabi niya ba, peace be with you, oy, ako ay may spirit of gentleness, okay? Hindi malalaglag yung peace of gentleness ko, alright? Yung spirit of gentleness, okay? Yung peace ng Holy Spirit. Please naman, brothers and sisters, usog kayo. Ganong ginawa niya? No. Sa Biblia ko at sa Biblia mo, nakasulat doon na si Jesus gumawa ng pamalo at pinagpapalo yung mga tao. Why? Kasi hindi pwedeng mangyari yun. Kapag may injustice, see, Amy, at sa lahat na nanonood right now, iba-iba yung oras para sa lahat ng bagay, okay? May oras para sa lahat. May oras para maging peaceful, may oras para lumaban. Kung ikaw ay nagdurusa, hindi oras para maging peaceful. Hindi oras. Sa libro ng James, sa James na nakasulat sa Biblia ko, sa James na nakasulat sa Biblia mo, chapter 5, nakasulat doon, meron ba sa inyong masaya? So umawit siya. Good, right? Meron sa inyong, may pangangailangan, tumawag siya sa Diyos. Right? Meron sa inyong may sakit, kailangan niyang ipatawag yung pinuno ng iglesia, lagyan siya ng langis, ipanalangin siya sa faith, at siya ay gagaling. So kita mo, may oras sa lahat. May oras sa lahat. You see, sinusubukan mong i-judge ako sa mga video, pero hindi mo ko kilala. So, Amy, I'm sorry. Yung sinabi mo, basura. Okay? But I want to teach all of you right now this. I want to teach you this. My friend, whether maniwala kayo o hindi, ang pagbabago ng buhay nyo nasa inyo.
Pwede kayong maghintay sa labas, katulad ng ibang tao, o pwede kayong magbakbak ng bubong. In other words, hindi literal yun eh. Hindi literal. Magbakbak ng bubong, in other words, kumilos, gumawa, hindi maghintay, but kumilos. Tawagin yung atensyon ni Jesus. At mabless ahead of everyone. What is your choice? You choose. If you say, Paso, sawa na ako sa sitwasyon ko. Paso, sawa na ako sa takbo ng pamilya ko. Sawa na ako sa takbo ng finances ko. Puro utang. Naniniwala ako sa Diyos, puro utang. Especially dyan sa Hong Kong. Especially dyan. Sa Hong Kong, ang daming mga nakilala akong mga tao sa iba't ibang church, ICA, at iba pa, right? Puro utang, puro problema. Pero tuwing linggo, Hallelujah, Hallelujah po. So sa salita, sa bibig, Hallelujah, sa bulsa, sa katawan, puro sakit, sa bulsa, puro utang. Pero sa bibig, Hallelujah. Walang sense. Kung gusto niyo magbago yung sitwasyon niyo, kailangan niyo baguhin yung isipan niyo. That's it. At para mabago yung isipan nyo, kailangan maging palaban kayo. I hope may natutunan kayo sa episode natin today. And as always, ilalagay ko po yung mga address ng ating mga help center. As you can see, yung mga nagpapadala ng comments natin sa iba't ibang lugar, right? Sa Saudi, sa iba't iba pa. Please, maglagay kayo ng comments ninyo, right? Huwag kayong matakot. Pero alam, kung may ginawa kayong mali, then may problema tayo, right? But go ahead. Go ahead. Magsulat kayo ng inyong comment. Gusto kong malaman kung anong nasa isipan ninyo kasi we can work sa kung anong dapat mabago. Okay? And yung mga comment, for example, like I said, yung kaibigan nating nagpadala ng last comment, I thank you. Hindi ako nag-aatake. I really thank you. You have no idea sa pinadala mo kasi I can teach. Dahil sa sinabi mo, I can teach, I can know kung anong nasa isipan. Right? So please, continue sending messages, people. Okay? Continue sending yung comments ninyo sa baba, and I do believe babaguhin ng Diyos yung sitwasyon natin. Ang purpose ko ay tulungan kayong lahat. And I hope na darating yung araw na magbago yung espiritu ng lahat, maging palaban lahat, may oras sa lahat ng bagay. May oras sa lahat ng bagay. May oras para maging mapayapa, may oras para maging gentle. Sa Ecclesiastes chapter 3, sabi may oras para yumakap, may oras para manulak, may oras para ibato, yung bato, may oras na mangolekta ng bato, may oras sa lahat. May oras para maging palaban, may oras para maging mapayapa. Hindi pwedeng mapayapa palagi, tahimik pala, hindi pwede. Hindi pwede. Okay? Ilalagay ko yung mga addresses natin. If you want to learn more, visit us. Call us. Alright, my friends, call us. And as usual, sa katapusan nitong video ito, lalagay ko nga yung mga address. And then sa pinaka-last part, maglalagay ako ng 2 video sa tabi. Pwede nyo i-click yun eh. Anumang video doon, i-click nyo lang. And then, ihahagis kayo doon sa isang link kung saan nandun yung video natin. Alright, my friends, may the Lord bless you abundantly at magkita tayo sa susunod na episode. Hinihintay ko yung comment ninyo. Bye-bye.